Good morning po sa ating lahat. At salamat sa Diyos at muli po tayong nagkita-kita at nawa ay tayong lahat ay pinagpala. Amen? Pwede po ba natin palakpakan ang ating Panginoon? Salamat sa Diyos na pagkat tayong lahat ay pinagpala. Sa lahat ng mga sumusubaybay ay amin pong binabati din kayo. At alam namin na kayo po ay pinagpala ng ating Panginoon. Salamat sa pagbahagi po ninyo sa gawain na ito at halinaway kami maging kabahagi ninyo sa paglakon ng inyong pananampalataya. Amen? Okay. So God is good? And all the time? Amen. So ang bawat isa ay aking pong inaanyayahan na magpagbukas po sa aklat ng 2 Korinto pangkat 12 talatang 7 hanggang 10. Okay, so pag-usapan po natin ngayon, yung pinag-usapan po natin na itong month na ito is about the victorious Christian life, ang patagumpay na buhay Kristiyano. So, bigyan natin ito ngayon ng ating pamagat ay overcoming obstacles in life. So, pagtagumpayan ang mga hadlang sa buhay. Sa bawat pagtatagumpay, sa larangan man dito sa ating, sa larangan man ng iba't ibang mga larangan, ay hindi po nawawala ng obstacle or sinasabing hadlang. Okay? So, hindi po yun nawawala. Sa bawat victory, bawat successful in life, laging mayroong mga pinagdadaanan. Hindi ka naman magtatagumpay kung wala kang pinagdadaanan. Okay? So, bakit natin ito pinag-aaralan? To show that through God's grace, we will succeed. So, by the grace of God, ay ipinapakita po sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos na tayo ay magtatagumpay. Amen po? Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Samahan po niyo ako sa aking pagbabasa. Basahin po natin lahat na sama-sama. Sabi po dyan sa aklat ng 2 Corinthians chapter 12, 7 to 10. So, verse 7, especially because of the extraordinary revelations therefore, so that I would not exalt myself, a thorn in the flesh was given to me, a messenger of Satan to torment me, so I would not exalt myself. 8. Concerning this, I pleaded with the Lord 3 times to take it away from me. And verse 9, but he said to me, my grace is sufficient for you, for power is perfected in weakness. Therefore, I will most gladly boast all the more about my weaknesses, so that Christ's power may reside in me. Verse 10, so because of Christ, I am placed in weaknesses, and insults, and catastrophes, and persecutions, and in pressures, for when I am weak, then I am strong. Okay? Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, kami po ay nagpapasalamat sa umbagang ito dahil sa iyong biyaya, Panginoon, na rito kami, Panginoon. Kayo ay gumagawa ng daan para sa amin upang kami lalong mapalapit sa inyo in times of trials, hardship, difficulties in our life. Lord, thank you, Panginoon God, sapagkat kayo ay naririyan na to rescue, O Lord, sa bawat isa sa amin. Dahil magkaroon kami, O Diyos, na matibay at matatag na pananampalataya, O Diyos. Salamat po ng marami sa tayong pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi na Amen. Okay, lahat ay magkakaupo na. Sabi ko po sa inyo kanina, sa anumang larangan, kung pag-uusapan po ay tagumpay, ay hindi nawawala yung mga hadlang. Tama po? Bago ka dumating sa ulo ng tagumpay, nariyan yung sarit-sari na bawat problema na ating makakamtan.
kahit kayo po ay magtanong sa iba't ibang mga tao, matagumpay ang buhay, pang financial man siya o pang material man siya, even in Christian life, lagi pong ang kwento nila ay laging mayroong kalakip na napakaraming hadlang. Tama po? Sa totoo lang, walang nagkakamit po ng katagumpayan na hindi numadaan doon sa sangkatirbang mga problema. Bago tayo dumating doon, marami muna tayong dinadaanan. Like Apostol Paul, sabi niya, "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness." So, how many times na dinulog ni Paul yung kanyang karamdaman sa Panginoon? How many times? 3 times. But ang sagot ng Panginoon, "My grace is sufficient for you." Hindi sagot ng Panginoon. Sabi niya dito, "Ngunit para hindi ko ipagyabang ang kamangamanghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisibing papalo ni Satanas upang huwag akong magpalalo." So, ano man yung mga nangyayari sa buhay natin, ano man yung problema sa buhay natin, sabi ni Paul na inaalaw niya yung mga bagay na ito para hindi siya magmayabang, hindi siya magpalalo. Tama po? And then sabi po dito, 3 beses kong ibinalangin sa Panginoon na alisin ito. So, 3 times. 3 beses na po binalangin sa Panginoon yung sakit na mayroon siya sa kanyang katawan. 3 beses. Kayo mga kapatid, pag kayo ay lumapit sa Panginoon, 3 times, 3 beses niya nilapit. Ano ang pakiramdam? Sa una, maganda-ganda, no? Sa pangalawa, parang sa palagay ninyo, okay pa rin ba? Paano pag nagtatlong or more than 3? Ano kaya ang pakiramdam? Okay? Kaya sabi dito, ngunit, sabi niya, ganito ang kanyang sagot, ang tulong ko ay sapat na. Paano kung ang Panginoon ang sabi ay ganito, "My grace is sufficient for you"? Diba? May mga taong gano'n din eh. Yung tinulungan ka. Tama po ba? Maraming beses kang tinulungan. At dumating yung punto, yung pagkakataon, tama na. Sapat na yung binigay ko sa iyo. Tama ba? Pero bakit ganito po? Dahil sabi po dito ni Paul, binigyan ako ng isang pamalo sa aking katawan. Itong sakit na ito, para hindi ako magmayaman. Di ba? So, ibig sabihin is to rely on God's grace. Di ba? Lahat tayo ay nagtitiwala doon sa biyaya ng Panginoon. Kasi pag dumating ang araw, sabi ni Paul, itong aking katawan na itong nararamdaman ko, baka dumating yung araw, sabi niya, ako ay magpalalo. Kaya binigyan ako ng isang pamalo. Ay, pamalo ba yung nagkasabi? Binigyan ako ng kapansanan sa katawan na nagsisilbi pamalo. Di ba? Yung nagpapaalala ba? Di ba? Kapag nasasaktan tayo, di ba? Kapag ikaw ay dumadating sa matinding problema, di ba kadalasan anong ginagawa ng tao? Kadalasan anong ginagawa po ng tao? May sakit ang iyong anak, matindi yung sakit. Ano kadalasan ginagawa ng tao? Anong ginagawa po natin? Humihingi ng tulong. Di ba? So, humihingi tayo ng tulong. Pag nakikita natin, marami ka nang ginawa sa iyong buhay. Ginawa na lahat ng paraan. Di ba? Wala ka nang ibang maisip kung saan mo siya nalaghin. Di ba? Kaya sabi niyan, ang ginagawa po dito, kung bakit mayroon siya dyan, ang sakit na yan, lalong nahayag yung kapangyarihan ng Diyos, nang dahil sa kanyang karamdaman, sapagkat ang tao, pag mayroon pong pangangailangan, saka po siya lumalapit sa ating Panginoon at lalong nahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Pero sa panahon ng makapangyarihan ng tao, walang sakit, may pera, lahat ay mayroon, maganda yung bahay,
lahat ng kanyang kilos, bawat sa ano man yung kanyang galaw, ay lahat ay mayroon, hindi po nahayag yung kapangyarihan ng Diyos. Nahayag yung kanyang sarili ginagawa. Kaya sabi dito ay binigyan ako ng isang pamalo, nagsisilbing pamalo sa aking katawan. Itong katawan na mayroong karamdaman. Kasi sa oras na ang tao ay mayroong pangangailangan na matindi na hindi kayang tugunan ng lahat dito sa mundo na ito, siya ay nagkakaroon ng pagkakataon na lumapit sa ating Panginoon. At doon nahahayag ngayon na totoo na makapangyarihan ng Diyos. Tama po ba? Ito po yung gusto ipaliwanag po sa atin ng talatang ito. Okay? And then sabi po dito, ganito ang kanyang sagot, ang tulong ko'y sapat na sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya ba nanghihina yung tao? Sino po dito yung nanghihina kung walang pera? Nanghihina ba kayo kung walang pera? Okay, kasi na nanghihina ka ba? Hindi ka malakas pag wala ka pera. Saan pa nanghihina yung tao? Kapag wala bigas. Ay, of course, kasama na ito sa pera, no? Nanghihina ang tao kung may mayroon ka karamdaman. Ito mga kapatid, di ba? Ang gusto lang talaga dito ipakita ni Paul na lahat is to rely on the grace of God. Tama po ba? Dapat mag-rely talaga tayo sa biyaya ng Panginoon. Huwag po tayong sinasabing self-reliance. Di ba? Huwag tayong ganon. Kasi minsan tayo magkakaroon tayo ng self-reliance. Okay? Relying on yourself alone is not enough. Lagi niyo po yung tandaan. Kasi lahat tayo mayroong kahinaan. Ang ibig ko pong sabihin, kapatid, huwag kayo magdipindi sa sarili ninyo lamang. Kundi kinakailangan mo ngayon na magtiwala sa Diyos tulad ni Paul. Di ba? Kaya sabi niya dito, na binabanggit niya, na ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Panghuli, dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina, kotyain, pahirapan, usigin, at magtiis, sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. Di ba? Ang tao pag mahina, lumalakas kasi tumatawag sa Panginoon. Kapag malakas ka, wala ang Panginoon. Lilipas-lipas ka lang, hindi ka magsisimba, ganun lang yung gagawin mo, kasi malakas ka. Pero sa oras na ikaw ay pinitik ng Panginoon, pag nanghina ka, pag sa pitik na yun nanghina ka, anong kadalasan ginagawa ng tao? Lord, nakalimot na siguro ako sa iyo, Panginoon. Iiyak ka na ngayon sa Panginoon kasi mahina ka na. Pag ikaw ay mahina na, lalong nahayag sa buhay mo, si Jesus, puro na lang sa Panginoon sa bibig mo, ang lumalabas, Panginoon, Panginoon. Pero nung hindi ka napipitik, wala. Jollibee, Shopee, shopping, di ba? So, ano ba yung mga iba na ino-order natin? O, di ba? So, ganun yung nangyayari ng tapusin, pasigyan. Hindi ka nag-aalala, wala kang pakialam. Di ba? Wala kang pakialam, basta ikaw ay nabubuhay masaya, kumain ng masarap, naglawat siya, o nanood, o kung saan ka pumunta. Yung kaya. Pero sa oras na ang Diyos ay pitikin ka, sa oras na ang Panginoon ay bigyan ka ng kunting karamdaman, doon mo lang mararanasan na mayroon palang Diyos. Maraming taong nakalilimot ngayon dahil sa sobrang offer ng mundong ito. Kaya malimit na makalimot yung tao. Kaya ang ginagawa ng Panginoon ng Apostol Paul, 3 times I pray. Sabi niya, 3 times na dinalangin ko na hiningi ko sa Panginoon ang kagaling, pero ang tugon niya sa akin, my grace is sufficient for you. Sapat na, sabi ng Panginoon. Kaya sabi ni Paul, kung saan ako mahina, doon ako malakas. Sapagkat sa
nangyayari? Nawawala na sa pagkataguhan na. So, magpapakasaya na. Pag nagkasakit at nagkaroon ng problema, babalik. Pupunta sa loob ng simbahan. Pastor, panalangin niyo po ako kasi ganito. Of course. Why not? Di ba? Papanalangin. Subalit, the words of God remind us na kinakailangan na dapat lagi tayo nasa Panginoon. Ano man yung sitwasyon, ano man yung panahon, ano man yung kalagayan ng buhay ng bawat tao, dapat still na dapat ikaw ay nariyan sa ating Panginoon. Tama? Of course, di ba? Sabi mo po, napakahalaga po kasi talaga yun. So once again, sa victorious Christian life, hindi po nawawala yung obstacle. Napakarami po yun. Okay? Pero yung obstacle na yan, siya kasi yung nagdadala sa atin upang marating natin yung rurok ng tagumpay. Kaya sabi ko sa inyo na ang Diyos yung nag-aalaw ng lahat kung tayo ay magtatagumpay. Siya kasi yung may kapahintulutan. Okay? And then, mayroon pong mga tagumpay dito na panandalian at mayroong tagumpay na pangmatagalan. Di ba yung sinabi ko yun sa inyo yung our first week of the month? Ang pinito ko sa inyo is, ang Panginoon yung pinagagalingan ng tagumpay. Wala po talaga iba. Siya talaga yung nagbibigay. Wala kang magagawa kung hindi tutulutan niyo ng Panginoon kasi ang Diyos talaga yung may hawak mo. And then sabi ko po sa inyo nakaraan, as a victorious Christian life, is like a runner. Di ba? Katulad tayo dun sa mga mananakbo. Tama po ba? Na ang mananakbo, mayroong mga panandalian, tagumpay, o may putong. Di ba? May first runner-up, may second runner-up, may third, and then consolation prize. Naalala niyo po? 1 week lang naman tayo hindi nagkita. Naalala niyo yun? O sana naalala po ninyo ano po? So yun yung isang magandang bagay. Kaya sa buhay natin, itong ating pinag-aaralan ngayon is, ganyan naman din. Sa bawat tagumpay natin, hindi po nawawala yung mga suffering. Hindi po nawawala yung mga obstacle. So, paano ba natin gagawa ng paraan yung mga obstacle na yan? Okay? So, based dito sa ating binasa, sabi po dito ni Paul, sa ating panmula, nothing prevented the Apostle Paul from fulfilling his duty as a servant of God because he always find a way to succeed. Di ba? Sana ganito sana yung ugali natin di ba? Na sabi niya, walang nakakahalang kay Apostol Pablo na gampanan ang kanyang tungkulin bilang isang lingkod ng Diyos dahil lagi siya gumagawa ng paraan upang magtagumpay. Tama po? Ano man yung kanyang kinakaharap o sige ko siya ay ano? Hindi po siya naghahanap dito na para silipin yung bawat isa yung bawat mga nangyayari. Kaya si Paul, dito lang po siya. Yung sinasabi nga na Biblia, fix our eyes on Jesus. Dapat nakatuon lagi yung paningin natin sa Pagkano. Kung lahat ng bagay, papansinin natin, like a runner. O kung papansinin nyo yung lagi ng papansinin yun, mahirapan po tayo. Nagiging obstacle po siya na dinelay ng ating pagtatagumpay. Na dapat tuloy-tuloy tayo na maabot sana natin. Kaya lang, marami po tayong mga, alam niyo po pag sa probinsya, kasi kayo brother sa Cavite, pag umuwi kayo, Sister Marlene, pag uwi ka, pag marami kang kakilala, bago ka makarating ng bahay, umalis ka na doon sa pinuntahan mo ng alas 5, baka pagpunta mo ulit, pagbalik mo ng bahay, kasi artista pag dumadating yung mga taga rito, marami kang kakilala, hindi pwede na, hindi mo sila batiin. O, di ba? So, yung mga tao na mga ganun, talagang yung nagiging bagay para madali, para matagal kang makauwi, o matagal mong maabot kung saan ka tutungo. O, di ba? So, pag ikaw ay taga-probinsya, kasi ganun din kami. Pag umuwi ka nun, parang ka. Sa bawat ganito mo, kakausapin. Punta naman sa kayo, kakausapin. Tama, brother Rodin? O. Baka mamaya, umaga ka, umalis doon sa pinanggalingan, makarating ka doon sa iyo, pupunta na ng oras na. Tama si Tadyo na? O, tama, di ba? O, ito mga kapatid, ang binabagit po dito, si Paul ay, hindi po siya, binibigyan niya talaga dito ng attention kung ano yung kanyang ginagawa. Di ba? So, na kahit mayroong suffering, mayroong trials, may kukutyain siya na ganito o ganito, may mga isipan ang tao na ganito, hindi po siya yung tipong tao na yung pangalan nito, yung maramdamin, hindi ganon. Kasi kung ikaw ay isang tao maramdamin sa isang bagay, hindi ka talaga magtatagumpay. Kailangan mo
someone na gumawa ng paraan. Sabi din po dito, sabi niya is, he always find a way to succeed. Hindi siya nag-discourage. Kung ano man yung nakikita niya, okay, bahagi na yun. Isa part. Diba? Part na yun ng buhay eh. So, sa bawat buhay natin, tayo naririto, huwag natin pagtakhan yung mga bagay na nangyayari sa atin. Yung po ay bahagi po yun eh. Part po yun sa atin. Para tayo ay magtagumpay. Okay? O no, sinasabi natin parang hadlang siya, pero hindi. Yun ay paraan ng Panginoon. Paraan ng Panginoon para lalo ka mahubog, maayos, at maging matagumpay na Kristiyano. Tama po? Ito po yung binabanggit ko po dito. Napakarami na piling panghinaan mo. Pero hindi po yun yung hinahanap ng Panginoon ni Pablo na maghina siya. Ang hinahanap niya kung paano siya lalakas doon sa mga hadlang na nakikita niya. Di ba? Yan yung tinitingnan niya eh. Okay? Pero kung pagkaraniwan lang, si Paul kasi talagang lagi siya lumalapit sa Panginoon eh. Hinahanap niya kung paano niya yung hipay sa way. Paano ko ito gagawin? Paano ko ito tatalunin? Dapat ganun yung ginagawa natin. Huwag tayong patatalo doon. Kaya kahit mayroong mga taong ganun yung tingin sa kanya, pero humanap siya ng paraan kung paano niya mapagtatagumpayan niya. Sana ganun tayo. As a Christian. Di ba? Kasi ang tinuturo ng Biblia sa Christian ay dapat tayo ay nakakahanap ng paraan. Kasi yung takip natin ay dapat tayo ay magtagumpay. Buhay Kristiyano. Okay? So, sabi dito, paano natin tutugunin? Paano tumugon sa mga hadlang sa buhay? Kayo, sa palagay niyo, paano kayo tumutugon? Nakakakilata ba? Ano sa palagay niyo? Kung mayroon na po kayong nararamdamang problema, obstacle, how to respond to life's obstacles? Paano kayo tumutugon? Halimbawa, may na-encounter kayong problema. Kadalasan ano ang ginagawa natin? Pag wala ka sa Panginoon, pag hindi maganda yung kondisyon mo, pag ang anak ninyo nakahulog ng baso, anong ginagawa ninyo? Ha? Pag nakakahulog ng baso, sinisisi nyo ba yung anak nyo? Pag nakakahulog ng cellphone, pagkapos nabasa yung gitna, anong sasabihin nyo sa anak nyo? Ha? Dito hindi kayo magsasabi ng masama, pero doon yung realidad, pag nahulog po talaga yun, ano sa palagay nyo yung lalabas sa bibig ninyo? Hindi ka nagina. Ikaw wala talaga. Oh, di ba? Wala ka no? Ha? Wala ka no po? Balik na rin natin. Kung ikaw naman, yung makakawag ng cellphone ng anak mo, papagalitan ka ba ng anak mo? Sino lang yung may karapatan mong magalit? Kung may mga nababasag na plato, pag ikaw ay nakakabasag, walang nagagalit sa iyo. Pero ikaw, ang galing-galing mong magpagalit. Tama ba? Oh. Okay, dito mga kapatid, ang akin lang po dito, paano ba talaga tayo tumutugon? Yung obstacle na yan. Kasi kung pag-usapan po natin yung obstacle, si Paul, iba yung kanyang tingin eh. Okay? Iba yung tingin niya. Ang tinitingnan niya dito, kasi kung lilingunin ko ito, ano yung makukuha ko dito? Di ba? So, ano yung magiging successful kayo yung life ko? Kung sa bawat ganito ay lagi ko siyang pagtutuunan ng pansin, di ba? Marahil magbabaon lang siya ng hinanakit, magbabaon lang siya ng sakit na kalooban na kung saan yung pa naman yung isang pamalo na marahil hindi ka rin magtagumpay. Sa pagtatagumpay po natin, dapat hindi po tayo nagdadala ng galit, sama ng loob o kung ano pa yung mga narinig sa ating kapwa Kristiyano kung kanino. Yung tayo minsan yung mga pagkakataon na nagpapatawa, nagpaparaya. Kasi kung hindi po natin gagawin yun, hindi po tayo magiging successful in life, especially as a Christian. So kinakailangan matuto tayo ng ganun ang buhay eh. O di ba? So lahat ay mayroon tayong mga naririnig. Pero dapat tayo ay malawak yung ating pag-iintindi o pag-uunawa sa lahat ng bagay. Naunawaan mo? Kaya si Paul ay ganun siya eh. Sabi niya, he always find a way to succeed. Hindi po siya
Di ba? Sa una mga kapatid, lahat ng mga bagay na ating pinagdadaanan, trials in our life, number one, dapat natin ginagawa dito, is tanggapin mo siya. Kasi katulad po dito na binanggit po dito ng Panginoon, my grace is sufficient for you. Sabi ng Panginoon, sa panalangin ni Paul, umari, tanggalin. 3 times na yun tinulog ni Pablo. Pero Pablo, makita po natin yung kanyang spirit. Di ba? Makikita po natin yung kanyang acceptance. Kaya kung ano man yun, kung gagawin man siya o hindi, basta tinanggap niya yung realidad. Ang buhay ng tao, hindi po nawawala ng obstacle. Ang buhay ng tao, hindi po nawawala ng problema. Bahagi po yun ng buhay natin. Tama po ba? Kaya sabi niya na sa bawat hadlang na mayroon tayo ay tanggapin ng may kababaang kaloob na ang mga hadlang ay bahagi ng buhay. Hindi mo na yung dapat ikaya mo. Okay? Lahat ng yan, maging mga ninuno natin nakadanas po ng ganitong mga problema. Kaya nga lang, paano ba tayo tumutugon? Once na hindi mo talaga siya tatanggapin, mabigat yun. Kasi hindi mo alam kung paano mo siya lalabanan. Diba? Dapat matuto tayong magtanggap. Tanggapin natin kung ano yung bagay na ano yung obstacle na yan at tinanggap mo siya, mahanapan mo siya ng paraan. Like Apostle Paul, gumagawa siya ng paraan kung paano niya yung pagtatagumpayan. Tanggapin niyo yun. Okay? Wala po dito sa mundo na walang problema. Sino po dito sa inyo yung walang problema? Pwede pong pagtaas ng kamay? O sino mga walang problema? Ha? Sino yung maraming problema? O di ba lahat tayo may problema? Wala naman dito walang problema eh. Ultimo mga aso na may problema at mga pusa eh. O paano na may problema yung pusa? Paano na problema yung asa? Paano? Sa pagkain, di ba? Hanggat hindi mo yung pagkainin, hindi yung titignan mo problema sila sa pagkain, tao pa kaya? O, di ba? Kaya lahat tayo, dapat natin tanggapin yung realidad ng buhay. Okay, then, kailangan natin na ilapit sa Panginoon. Ano man yung sagot ng Diyos doon, tanggapin mo siya. Para pa rin yun sa'yo. Okay? So, sabi niya, letter A, assure believers that God is with them in every situation, providing strength and support. Okay, sabi po dito, na yung pagtitiyak ng Diyos sa mga mananampalataya, na ano man yung sitwasyon, ang Diyos ay nagbibigay po siya na puprovide po siya ng lakas sa atin. At ano yung kanyang suporta sa panahon na kung saan tayo ay nabibigatan. Ang importante lang dito is matuto kang tumanggap sa nangyayari sa iyo. Ano man yung sitwasyon ng iyong buhay. Okay? So, ano sinabi po sa aklat ng pangalan nito? Ng Isaiah 41 verse 10. Anong sinabi po niya dyan? Basahin ko po sa inyo ha. Ang importante lang yung mapagtanggap tayo. May isa yung mga tao kaya nagkakaproblema, hindi marunong tumanggap niya kanilang mistake. Diba? So, dapat mapagtanggap tayo. Huwag tayong magtuturo. Okay? Sabi niya 41 verse 10. Ako isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Di ka dapat mangamba kanino man. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at iligtas. So, do not fear, for I am with you. Do not be afraid, for I am your God. Di ba ang laking ginhawa? Sabi, for I am your God. Ang laking ginhawa po niya. Diba? Kaya si Paul, nagko-comfort siya every time na siya nagbabasa. Ang sabi ng Panginoon, my grace is sufficient for you. Diba? Balikan muna natin yung verse. Kasi sabi doon, so basahin muna natin yung verse. Pag-ibalik po ulit yung Isaiah 41:10. Kasi mayroon pong maganda pong words. Okay. Pwede pong pag-ibalik. Isaiah 41 verse 10. Sabi niya, I will strengthen. Palalakasin kita, and I will help you. I will hold on to you with my righteous right hand. Diba? Yan yung promise ng Panginoon. Yung kanyang sinasabi. Even Apostle Paul, naramdaman niya yun. Diba? Sana tayo ngayon din. Whatever circumstances or obstacle in our life, ang Diyos ay
na yan, huwag kang matakot. Andyan ang Diyos, I am your God. Napakaking bagay po yan. Di ba? And then, letter B, sabi dyan, God is active role in saving those who trust in Him. Ang papel ng Diyos, mga kapatid, ay ganito. Aktibo po ang Panginoon. Okay? God's active role in saving those who trust in Him. Inililigtas niya yung mga nagtitiwala sa Kanya. Yun yung papel ng ating Panginoon para isalba o iligtas yung mga nahihirapan. Yung mayroong mga obstacles in life. Di ba? Yung may malaking mga hadlang o mga suffering or trials sa ating buhay. Di ba? Andiyan ang Panginoon. Yun yung papel niya para ikaw ay kanya iligtas. Yung gawain po yan ng Panginoon. Kaya tayo nga, ibig Apostol Paul, ganun ang kanyang ginagawa. Okay? Letter C, believers need to surrender their worries and anxieties to God. So, casting your worries. Surrender. Isuko nyo sa Panginoon. Hindi nyo kaya? Ilapit nyo sa Panginoon. So, casting all your worries or anxieties. Surrender your worries or anxieties. All the believers. Dahil alam naman natin kung mabigat, dapat sagunin natin sa Panginoon. Lord, ito yung aking obstacle. Sobrang hindi ng aking naranasan. May anxiety and worries. Stress ka. So, cast your worries. Cast your stress doon sa ating Panginoon. Casting your worries. Amen? Sabi niya, 1 Peter 5:7, anong sinabi po na 1 Peter 5:7? Casting all your care upon Him because He cares about you. Siya nag-iingat sa atin. Di ba? Siya nag-iingat. Anong mga kabilisahan mayroon ka, iingatan ka ng Panginoon. Okay, sabihin ko po sa inyo, ang isang pinakamagandang bagay dito is accept. Tanggapin po natin sapagkat ang Diyos ay naririyan na handang tumulong sa atin. Amen po? Pangalawa, mga kapatid. Pangalawa, with every obstacle we have, let us trust in God's strength and plan. So sa bawat balakid natin, magtiwala tayo sa lakas at plano ng Diyos. Di ba? May plano ang Panginoon. Okay? So sabi dyan sa atin, even si Apostol Paul, na kung yun yung plano ng Panginoon para mahayag ang kanyang kapangyarihan, sige. Di ba? May plano ang Diyos eh. Di ba? Hindi po natin pwedeng kontrahin yun kasi plano po yun ng Panginoon. Kahit anong gawin po natin, pag plano po ng Diyos, hindi po natin yung magigiba. Yung plano natin, magigiba siya. Hindi nyo ba alam, mga kapatid? May mga pagkakataon na may plano tayo pero winawasan ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Dahil para sa iyo yun. Dahil baka yung plano mo ay kapapahamak mo. May mga pagkakataon na binibreak talaga yun ng Panginoon. Binubroken talaga ng Panginoon sometime yung ating mga plano. Kasi yung plano natin hindi align doon sa plano ng Diyos. Kaya yung plano natin sinisira talaga yun. Sinisira na talaga yun. Sapagkat yung plano natin hindi doon sa kalooban ng Diyos. Hindi po man, gusto lang ituwid ng Panginoon. And then may mga pagkakataon na nagpaplano po tayo na tumutugma din sa kalooban ng Panginoon at tinutuloy ng Panginoon. Pero may mga pagkakataon na talagang sinisira talaga ng Panginoon plano natin. Na kung yun lang naman din yung lalayo sa iyo ng Panginoon, ang Panginoon na mismo yung sisira ng plano na yun. Di ba? Marami ngayon nagpaplano yung tao. Maraming plano yung tao. Marami yung plano pero yung kanilang mga ginawa ay parang malayo sa Diyos. Hindi para mapalapit sa Diyos. Nagpaplano sila ng ibang bagay pero hindi palapit sa Panginoon kundi palayo sa Panginoon. Anong sinabi? Nahahayag dahil mahina ka, nahahayag yung aking kapangyarihan. Yun yung plano ng Panginoon kay Apostol Pablo. Sa ating bawat isa may plano ang Panginoon. Kaya yung plano natin, siguraduhin natin na yung plano natin is aligned doon sa plano ng Panginoon. Tama po? Letter A, sabi dyan, self-reliance is not enough or relying on yourself alone is not enough. Minsan ganun tayo magplano. Hindi ka nagpaplano tungkol sa Panginoon.
kundi nagpaplano ka sometimes sa iyong sarili. Relying your own plan. Di ba? Minsan hindi natin may plano tayo ng plano, pero hindi po natin na isasama ang Diyos sa ating mga pinaplano. Dahil ang gusto natin ay plano lang natin. O kaya si Paul, isang magandang bagay yung ginawa ng Diyos sa kanya. Yung sinabi niya na 3 times ko na ito na dinalangin sa Panginoon, pero yung sagot sa akin ng Diyos, sapat na. Sapat na. Kahit anong gawin pa ni Paul, pag sinabi ng Diyos sapat na yun. Walang kulang, walang sobra. Kaya mas sapat eh. Amen po ba? So, sabi diyan, so, isang bagay po ito na dapat po natin intindihin. Okay? So, pangalawa, letter B, God has a better plan than ours. Mayroon po siya mas magandang plano kaysa plano. Tama po ba? Tingnan niyo po yung ugali ni Paul. Yung ugali ni Paul, tingnan niyo po kung paano po niya nire-respeto yung Diyos. Kung may plano ka po, may mas maganda akong plano sa iyo. Tama po ba? Yung pamumuhay natin na tagumpay ng Kristiyano, ipapayan natin sa Panginoon. Kasi ang buhay ng pagtatagumpay natin as a Christian, whether you like it or not, mga kapatid, lagi yung tatandaan, hawak talaga ng Diyos yung lahat ng ginagawa natin. Tama po ba? Mayroong mas magandang plano sa iyo. So, ang problema dito, ang gusto natin mangyari yung plano natin. Kasi tayo minsan ay makasarili. Pero sinasabi ko ng Biblia, mayroon ako mas magandang plano para sa iyo. Diba? So, sabi diyan. And then, sabi diyan sa Jeremiah 29:11. Tingnan niyo mga kapatid. Ang plano ng Diyos, minsan tayo nagpaplano dito lang sa mundo. Pero yung Diyos hindi doon. Hindi lang yung plano ko dito sa inyo, kundi nagpaplano ako sa inyo sa hinaharap. Kadalasan, yung pinaplano natin sa hinaharap is dito sa mundo, hindi doon sa langit. Ang Diyos, ganun siya magplano. For I know the plans I have for you. Di ba? And then, this is the Lord's declaration. Plans for your welfare, not for disaster, to give you a future and a hope. Di ba? Ang plano ng tao, ganito na, pagdating ko ng araw, pag matanda na ako, yung anak ko ay ganito. Future plan po yan ng earthly. Yung makamundo, yung worldly, yun yung kanyang future plan. But yung future plan ng Panginoon, hindi po yun. Ang future plan ng Panginoon ay ikaw ay maging sa Kanya. Di mo ba? Ganun lang minsan yung iniisip natin eh. Pag lumaki, makatapos yung aking anak ay ganito. Saan naman yung anak mo? Yung plano mo, yung sana makatapos ng ganito, makapagawa ng malaking bahay. Yun yung future natin laging iniisip. Future dito sa world, sa mundo, sa sanlibutan. Pero hindi natin iniisip yung future natin sa hinaharap na magpakailanman. Yan yung plano ng Panginoon. Iba yung plano ng tao, iba yung plano ng Diyos. Clear, mga kapatid. Binibigyan ka ng Panginoon ng pag-asa. Di po ba? Hindi lang ito dito, mga kapatid, yung pinag-uusapan natin ng victorious Christian life. Ang totoo, yung pangmatagalan na pagtatagumpay ng isang mananampalataya doon sa ating Panginoon. So, maliwanag. For I know the plan I have for you, the Lord's declarations, plans for your welfare, not for disaster, to give you a future and a hope. Disaster po, kung hindi mo susundin yung plano ng Diyos. Disaster yan sa iyo. Pero kailanman hindi po siya nagpaplano ng disaster sa tao. Ang pinaplano niya, yung kalalagayan ng isang tao pagdating ng araw. Diba? And letter C, trusting in His plan. Dito tayo mahina. Hindi tayo nagtitiwala sa plano ng Diyos sa atin.
Sino sa inyo yung tiwala sa Panginoon? Tiwala kayo sa Panginoon? Ipabayan ninyo mga kapatid, trusting in His plan. Ang Diyos, ulitin ko, mas magaling po siya magplano kaysa sa atin. Mas magaling po siya. Dapat magtiwala ka, dahil si Paul, ganun yung kanyang ginawa. Nagtiwala siya. O sige, kung ganun yung plano niyo pa sa akin, Panginoon, your grace is sufficient for me, okay? Kung mananatili dito sa akin, no problem. Basta ang importante, ako'y naniniwala sa plano mo. Diba? Pang-apat, letter D. God's plan for life and God's plan. Bigyan ko po kayo mga kapatid ng isang napakagandang plano ng Panginoon na linabag sa ang isang karakter ng Biblia. Kilala niyo po si Jonah? Kilala niyo si Jonah? Ano ang plano ng Panginoon? Ha? Ano ang plano ng Panginoon? Sabi ng Panginoon, Jonah, pumunta ka sa Nineveh. Pupunta sa Nineveh. Anong gagawin ni Jonah? Ang pinakalayunin? Oo, pinapunta siya. Pero ano ba talaga yung pinapagawa sa kanya ng Panginoon? Mangaral. Yan yung pangunahing layunin ng Diyos na ipangaral yung yun yung plano ng Panginoon sapagkat sabi po doon, sukdulan na ang kanilang kasalanang ginagawa. Yun yung plano ng Diyos. Punta tayo sa part ng buhay ni Jonah. Ano po yung ginawa ni Jonah? Ano ang plano ni Jonah? Oh, tingnan mo, di ba? Tatakas siya sapagkat ang akala niya ay malayo na siya sa Panginoon. Oh. Iba yung plano ni Jonah at iba na yung plano ng Diyos. Okay. Saan nais pumunta ni Jonah upang matakasan niyo? Sa Tarsis. Bago ka pumunta ng Tarsis, saan ka muna dadaan? Sa dagat. So, anong lugar, anong pier yun? Pier 1. Kasi sa Manila, may pier 2, may pier 1. O, di ba? Siya po ay pumunta po sa Hupi. Or sa, saan na yun? Chupa. Sa Tagalog, Hupi. Okay, sa Hupi siya sa Tagalog. So, bago siya makapunta ng Tarsis, kinakailangan niya sumakay ng barko sa pier na Hupa. Chupa or Hupi. So, kailangan niya din sumakay. So, ang akala ni Jonah, safety at okay yung kanyang plano. May mga pagkakataon sa buhay natin na magpaplano tayo na akala natin ay komportable na tayo. Nagpaplano tayo para sa ating pagiging komportable. Di ba? Ganun yung buhay ng tao eh. Gusto natin komportable buhay, ganito. Di ba? Pero, hindi niya ba naintindihan, hindi naintindihan ni Jonah na ang plano ko, Jonah, pumunta ka doon sa Nineveh. Ipangaral mo yung salita ng Diyos. Pero taliwas po doon, baliktad po ang kanyang plano. Mas maigi pang tumakas dito, pumunta ako ng Tarsis. Kaya sumakay po siya doon. Ito mga kapatid ang problema. Sinabi ko sa inyo kanina, na kahit anong plano po natin, kahit anong mangyari, kahit ano pa yung plano natin, pag hindi po yung ginawa ng Diyos, wala kang magagawa. Ibabalik ka sa original plan ng Diyos. What is the original plan of God? Is to preach the Word of God doon sa yun yung original plan. Hindi po yun yung plan na pumunta siya doon. Hindi yun. Yung original plan, kailangan kang bumalik. So, ano yung ginawa ng Panginoon para bumalik sa original plan? Ano nangyari mga kapatid? Nagkaroon po ng bagyong nasa gitna po sila. Kung hindi pa dumaan yung sangkatibang mga problema, hindi po talaga siya babalik sa original plan nila ng Panginoon. Kasi yung tao, naghahanap po tayo ng komportable buhay natin na huwag tayong pakialaman
kung ano yung plano natin. Ayaw natin na mag-alam ang Diyos yung plano natin. Pero again, mga kapatid, wala ka pong magagawa kahit ano pa yung gawin mo kapag ang Panginoon ay Kanyang kinontrol yung lahat sapagkat nagmumula talaga sa Kanya ang kapahintulutan. Tama po? So, kinakailangan sa atin ngayon, mga kapatid, trust, sabi natin, trusting in His plan. Okay? Maniwala tayo na mas maganda yung plano ng Diyos kaysa sa atin. So, tingnan niyo po, kapahamakan ang nangyari kay Jonah. Siya ay nagkaroon pa ng sanhi doon, dahilan doon sa mga tao na imbis dapat ikabubuhay ng mga tripulante, pinabuhulog sa dagat. Ganun yung nagiging problema. O, di ba? Kaya tayong lahat, ano man yung plano ng Panginoon, gawin po natin. Even Apostle Paul, maging siya ay nagsasabi, sige, gawin yung Panginoon yung plano niyo. Hindi po dapat tayo mag-disagree, but agree doon sa plan natin sa ating Panginoon. So the original plan talaga ng ginawa po doon ng Panginoon at Jonah is to preach the gospel doon sa lugar ng Ninive. Yun yung kaya pinabalik siya noon eh. Wala kang magagawa. Para huwag kang magsayang ng oras at panahon na kinusumo mo, na dapat sinunod mo para madali yung tagumpay mo. Minsan tayo mahilig mo shortcut. Pero tingnan mo yung nangyari po kay Jonah. O di ba na wala rin? Muntik ka pa siyang mamatay. So ano ang ginawa ng isda sa kanya? Kinain? Kung kinain, tsugi. Ano? Pag kinain, tsugi siya. So sigurado ang resulta po nun ni Jonah ay ano pa nga ito? Corn beef. Isda pala, di ba corn beef? Ano? Mangyayari ganun sa kanya. O ganun yung buhay. Kaya sino man ay susunod ng plano ng Panginoon, sigurado may problema tayo kakarapin. Number 3. Okay, so after nito ay isa na lang. Number 3, with every obstacle we have, finding peace in Christ is what we need. So sa bawat hadlang na mayroon tayo, paghahanap ng kapayapaan kay Kristo ang kailangan natin. Siya ang kailangan natin. Alam niyo sa bawat problema, obstacle sa bawat isa, na-stress tayo. Sino po yung na-stress dito? Diba? Minsan, may mga obstacle na minsan, di natin namamalayan na hindi ka payapa eh. Diba? Sa sarili mong problema, sarili mong pag-isip, wala kang kapayapaan. Sa bawat trials na mayroon ka ngayon, kung gusto mo siyang maging mapayapa, dumalangin ka sa Panginoon. Di ba? Kaya sa bawat handang na mayroon tayo, ang paghanap ng kapayapaan kay Kristo. Siya ang kailangan natin. Tama po ba? Wala pong problema na hindi may stress. Lahat tayo ng problema kung saan tayo pupunta. So, minsan, hindi ka na napapayapa, hindi ka na nakatulog sa kaiisip. Okay? So, kinakailangan na hanapin mo ang Panginoon. Ganun naman talaga yung ginagawa ng mga mananampalataya. Okay? Sabi ni Paul, kung saan ako mahina, doon ako lumalakas. Di ba? So, ang kapayapaan sa panahon na ikaw ay nababagaba doon sa mga obstacle na mayroon ka, ay kinakailangan ang gagawin mo ay hanapin mo ito sa Panginoon. Huwag mong hanapin yung kapayapaan mo sa iyong sister, sa iyong kapatid kung kanino pa man. Hanapin mo ito sa Panginoon. Okay? So, letter A, despite the difficult trials, stay with Jesus. Okay, dapat manatili ka. Manatili ka sa Panginoon sa panahon na sa kabila ng iyong nararamdaman, ay dapat na nanatili ka sa Panginoon. Okay, huwag kang lalayo sa Diyos. Pangalawa, believers can overcome challenges by relying on the strength that Christ provides. Okay, sabi po diyan. So, sa lahat ng mga mananampalataya, anumang mayroon tayo mga hamon sa buhay, ay mag-rely po tayo doon sa biyaya ng Panginoon. Yung strength na binibigay niya sa atin, yung kalakasan na binibigay sa atin ng Panginoon to overcome all obstacle na mayroon tayo. Okay, so ang Panginoon lamang yung tutulong sa atin. So, sabi niya, strength through Christ. Okay, sa Philippians 4:13, anong sinasabi sa Philippians 4:13? Basahin po natin. Sabi
Philippians, I am able to do all things through Him who strengthens me. Diba? So magagawa lang natin yung lahat ng bagay, mga kapatid. Lagi yung tatandaan, ang Panginoon yung nagpo-provide dito. Tama po? Ang Diyos lamang yung nagbibigay ng lakas sa bawat isa sa atin. Kaya sa panahon na ikaw ay nababagabag, marami kang nagkikitang hadlang, ay pinakailangan mo ay lumapit sa Panginoon, stay with Him. Kaya pinakailangan mo ay manatili sa ating Panginoon. Kahit ano pang mga nangyayari sa buhay natin, huwag kang lalayo sa Kanya. Tutulungan ka niya. Siya yung magbibigay ng lakas para sa iyo. Okay? Pang-apat at panghuli. With every obstacle we have, rely on God's grace. So, kinakailangan mag-rely tayo sa Panginoon. Amen, no? So, dahil sabi ng Panginoon, my grace is sufficient for you. Sa biyaya lang tayo ng buhay sa Panginoon. Sa biyaya na lang. Tama po ba? Sa biyaya lang. Kung bakit ako ngayon ay naging Kristiyano, dahil sa kanyang biyaya. Alam niyo kung bakit ako nagbago? Dahil sa kanyang biyaya. Alam niyo kung bakit kayo naririto? Dahil sa biyaya ng Panginoon. Tama ho? Pag ikaw yan sa biyaya ng Panginoon, ang Panginoon ay pinag-iisip tayo ng maayos. Hindi po siya nagbibigay ng hindi magandang isipan. Ang inilalagay niya dati dito, lagi sa ating isipan ay mabuting pag-isip. Biyaya ng Panginoon. Hindi ka nag-iisip ng masama ng kanino pa man. O kung mayroon na mag-isip, ikaw ay mabuti pa rin mag-isip. Tama po? Mas maganda mabuti tayong mag-isip. Biyaya yan ng Panginoon. Kapag mabuti kang mag-isip, mabuti lagi yung iniisip, mabuti lagi ang paningin mo sa lahat ng tao, biyaya yan. Di ba? Kaya sabi dito, Jesus is the source of everything. So, sa Kanya lang talaga yung biyaya. Okay? Letter B, God has promised to provide every need through Christ Jesus. Philippians 4:19. Babasahin natin. Anong sinabi po sa Philippians 4:19? Pakilagay po yung ating talata. And my God will supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Sabi naman niya, diba yan? And my God will meet. Alam ng Diyos ang pangangailangan natin at alam ng Diyos kung ano yung isusupply sa iyo. Hindi mo yun maikakaila sa Kanya. Alam ng Diyos talaga ngayon kung ano yung kailangan mo. Sabi niya, and my God will meet or supply. Alam ng Panginoon kung ano yung kulang doon sa inyo. Susuplayan ka ng Panginoon. Kung ikaw ay pangangailangan ngayon pinansyal, susuplayan ka, hindi mo pwedeng sabihin na hindi mo siya matataguan. Kasi yun talaga yung kailangan mo. Kung kagalingan, alam din ng Panginoon yun. Ang ibibigay sa iyo ng Panginoon ay kagalingan. So di ba, na-preach ko ako dito yung dalawang ulat doon sa may Jericho. Ano ang kailangan nila? Makakita. Ang sabi nila doon, Son of David, have mercy on us. Sabi po nila, hindi naman na nagsabi yung dalawang kulang na yun, Panginoon, bigyan niyo ako ng pera para ipagawa ko ang aming mga mata. So, ang kailangan nila ay kagalingan. Kaya ang binigay ng Panginoon Jesus sa kanila ay kagalingan. So, alam ng Diyos kung ano yung isusupply sa atin. Hindi po natin siya na sabi sa word na madadaya. Hindi po natin siya manuluko. Kaya sa pag-uwi ninyo ngayon, ano ba yung kailangan ninyo? Yung ibibigay sa inyo ng Panginoon. Sino po dito mayroong bigas? Lahat may bigas? Meron ko. Palagay niyo, bibigyan pa kayo ng bigas? Sino yung walang ulam? Maraming walang ulam. Alam na ng Panginoon, anong dadalayan? So, depende doon na hindi kayo allergy. Saan kayo mapapasarap na ulam? Ikaw, Sister Prissy, saan ka mapapasarap na ulam sa ngayon? Maraming niluluto na ngayon na kahit ano. Sa luwa, kahit ano na pagkain. Hindi, mayroon po, ano tawag ninyong gulay na mayroon po, pakbit. Pakbit. Kahit ano, basta pakbit. Kahit ano, basta pakbit.
Okay, so isang magandang bagay lang natin pagkakatandaan. Ang tagumpay natin mga kapatid ay napakahalaga. Di ba? Katulad ni Paul, yung matutulong tumaga. Ano ba yung trials na mayroon po? Tanggapin po siya isang maraming bakit mo. Di ba? Alam natin na ang Panginoon ay laging nagriyan. So, balikan natin yung apat na bagay. Number one. Ang number one is, kinakailangan is tanggapin natin. Okay? Pangalawa, ay kinakailangan po natin na tayo ay nagtitiwala doon sa lakas at plano ng ating Panginoon. Kasi higit na maganda yung plano ng Diyos kasi sa atin. Tayo, baro-baro tayo yung plano, hindi nga natin alam eh. Kung tatama yung pagdating ng araw eh. Diba? Pangatlo, ay kinakailangan natin na hanapin natin yung kapayapaan sapagkat wala naman pagdumadating ka sa mga obstacle na yun, wala naman po dyan masaya eh. Lagi tayo dumadaan sa minsan, nasusuburan tayo, talagang hindi natatahimik. So, hanapin mo ang Panginoon. And then, ang Diyos yung magbibigay sa iyo kung paano yung gagawin. Ang tao, pag walang kapayapaan, hindi niya natutubok yung tamang solusyon. Diba? Hindi niya natutumbok. Pero pag ang Diyos ay pumunta din sa iyo, bigyan ng kapayapaan, matutumbok mo kung ano talaga yung dapat gawin doon sa obstacle natin. Okay? Pang-apat. Pang-apat ay kinakailangan po natin na hilingin na lang natin sa Diyos. Diba? Sa bawat obstacle natin, sa bawat mga nararanasan natin hanggang sa buhay, o ano man yung balakid natin, sabihin na lang natin sa Panginoon, sa biyaya ng Panginoon, ibinibigay ko ito sa iyo. Diba? Sapagkat ang Diyos naman talaga yung magsusupply sa iyo. Ano yung kailangan mo dyan? Ibibigay sa iyo ng Panginoon. But again, rely on God's grace. Amen? Okay, sa ating pagtatapos mga kapatid ay ito. The successful life of a believer is sharing the suffering endured by the Lord Jesus. So, ang matagumpay na buhay ng isang mananampalataya ay isang pakikibahagi sa pagdurusa na tiniis ng Panginoon Jesus. Hindi pa ako bilib doon sa mga Kristiyano na nagsasabi po sila matagumpay, pero hindi nagkilahok kung ano yung problema, kung ano yung kailangan ng loob ng simbahan. Hindi po yun yung magkikita mong tagumpay. Ang matagumpay ng Kristiyano, sumasama sa tiisin, sa pangangailangan, kung ano yung pangangailangan ng loob ng ministeryo ng ating Panginoon. Yan yung matagumpay na buhay ng isang Kristiyano. Hindi yung pag may nakikita tayong problema, ay hindi tayo kumikilos. Ang totoo na napakagandang tagumpay ng isang Kristiyano, ikaw ay nakikibahagi. Tama? Nakikibahagi tayo doon sa gawain. Hindi yung umaayaw ka. Hindi yung umaalis ka doon sa ating mga ginagawa. Dapat ikaw ay nakikipag-participate. You need to participate. You need to share. Okay? Ano yung isang bagay na pwede kong maging kagaanan? Maging kasama lang ako at kasabi doon sa nangyari sa ating Panginoon. Yan yung matagumpay ng Kristiyano. Ang matagumpay ng Kristiyano dapat nakikibahagi. Hindi yung umaalis ka doon sa mga dapat mong ibabahagi. Diba? Kaya sabi niya, ang matagumpay na buhay ng isang mananampalataya ay isang pakikibahagi sa pagdurusa na tiniis ng Panginoon Jesus. Okay, ito yung binanggit ni Paul. Puntahan po natin yung 1 Peter. Si Pedro po ay isa po siya na nagpahayag din po dito sa panahon nang siya ay dumating doon sa pagtitiis. Sabi niya, my friends, do not be surprised at the terrible trouble which now comes to test you. Do not think that something strange is happening to you. And then sabi po niya, tuloy, verse 13, but be happy that you are sharing in Christ's suffering. You need to participate. Diba? You need to participate so that you will be happy and full of joy when Christ comes again in glory. Kaya, ang matagumpay ng Kristiyano ay siya nakikibahagi. Kailangan mo is to participate sa ministry ng Panginoon. Ano ba yung mga kinakabalahan sa ministry? You need to share. Okay? Dapat ikaw ay nagpa-participate. Nakikibahagi ka. As a team, kinakailangan lahat kayo ay gumagawa, lahat kayo ay kumikilos. Tama? Yan yung matagumpay na isang Kristiyano. So sa suffering natin, hindi dapat tayo tumatakas. Okay? Kung ano yung kinakaharap ng ating simbahan, dapat ikaw ay naroon.
tumataas, hindi ka dapat doon umalis. Kaya nga John is share. Sabi po dyan. Sabi dito is, my friend, do not be surprised at the terrible trouble which now comes to test you. Do not think that something strange is happening to you, but be happy that you are sharing. Are you happy to participate? Not only to participate, but again, dapat mayroon kang gladness or joy na nararamdaman to participate sa ministry ng Panginoon. Okay? Kung ano yung mga kailangan sa loob ng ministry ng Panginoon, you need to participate with joy. Hindi pipili na mag-participate ka na nagsimangat ka. O, di ba? Hindi pa ganun nakikibahagi ka doon na kung ano-ano yung iniisip mo, ang dami mong ginagawa, pero lahat ng sinasabi mo, wala ka namang ibinibigay doon na gusto mong tanggalin yung plano, patapos wala ka naman sinasuggest. So, lahat na lang comments, against and against, at wala ka namang nilalagay ng kapalit, no? So, we need to participate and with joy na gusto natin gawin yung isang bagay na yun sapagkat nag-share tayo sa tiniis ng ating Panginoon sa panahon ang siya ay namatay sa cross ng Panginoon. Amen? Okay, yan po yung isang matagumpay na isang Christian. So, let us pray. Panginoon, maraming pong salamat sa iyong biyaya. Mapagpala niyo ang bawat isang. Lord God, tulungan niyo kami na aming pamumuhay Kristiyano ay maging tagumpay, Panginoon. Mahalaga sa amin, O Diyos, to participate, maging bahagi doon sa isang bagay na gawain ay kalalago ng simbahan. Hindi kailangan na kami ay tumiwala doon o umalis doon. Kundi isang bagay na dapat kami nga ay tumutuon, nagbibigay